Nahaharap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 3 kaso ng murder na itinuring ng International Criminal Court o ICC na crimes against humanity. Makibalita tayo sa aming lead news correspondent na si Tristan Nodalo mula The Hague, Netherlands. Tristan, pumupunta pa rin ang mga taga-suporta at kritiko ng dating Pangulo diyan. Anong saloobin nila at ng ICC? Tiniyak ng International Criminal Court na hindi magiging balakid ang naging desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber na pansamantalang ipagpaliban ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkamit ng hustisya para sa mga biktima. Sa ating eksklusibong panayam sa tagapagsalita ng ICC, dapat daw ay nirerespeto pa rin ang legal proceedings at karapatan kahit na ng inaakusahan. Pagtitiyak niya ay sinusuri at pinag-aaralan ng ICC Pre-Trial Chambers ang lahat ng hiling at petisyon ng lahat ng panig. I do believe that what victims want is justice, is truth. And justice doesn't mean convicting someone. Justice means having the proceedings in the full respect of the rights of everyone. So the full respect of the rights of the victims, but also the full respect of the rights of the defense. So it's very important for justice to be fair. Pinabulaanan din ng ICC ang paratang na nakikipagsabuatan ang korte sa Marcos administration. Judges will only deliver justice. They don't take any political considerations into account when they are deliberating about important judicial matters. How does the ICC look after the welfare or well-being of people that it's within its custody? We should not be discussing any matters related to the private life of the detainees at the ICC for respect of their privacy. We have to do that. But what I can do is assure you that there is all the possible measures, the medical and welfare measures, the taking care of. Tristan, ipaliwanag mo nga sa amin yung mga kasong isinampa sa dating Pangulo. Mention sa inilabas na panibagong filing ng ICC Office of the Deputy Prosecutor, sinabi nilang naniniwala silang dapat ay maging criminally liable ang dating Pangulo sa 3 charges na murder for crime against humanity. Una na rito ay ang mga krimeng naganap noong siya ay Davao City Mayor. Sinundan nito ng mga krimen na naganap naman o yung pagpapapatay sa ilang mga itinuturing na high-value target noong siya naman ay Pangulo na, at ang pagpatay din sa ilang mga individual sa mga isinagawang barangay clearing operation sa ilalim ng kanyang madugong gyera kontra droga. Una na rito ang mga krimeng naganap noong siya ay Davao City Mayor. Sinundan ito ng mga pagpatay sa mga itinuturing na high-value target noong siya ay naluklok na bilang presidente. At ang mga naganap pang pagpatay sa mga barangay drug clearing operations sa kasagsagan ng war on drugs. Samantala, medyo sa ating paglilibot dito sa ICC sa the Netherlands ay nagkaroon naman tayo ng pagkakataong makilala o makausap ang ilan sa mga taga-suporta ng dating Pangulo na patuloy na bumibisita pa rin sa kanya ilang buwan na mula nang siya ay madala rito sa The Hague. Yung iba sa kanila ay nananawagan na sana raw ay palayain na ang dating Pangulo dahil sa humanitarian conditions. Pero ang ibang grupo naman na nakausap natin ay naniniwalang dapat ay magkaroon ng pananagutan ang dating Pangulo at ang ICC daw ang dapat na maging venue nito para matiyak na magiging patas ang pagtingin sa kaso at mabigyan ng hustisya yung mga naging biktima ng drug war. At yan muna ang latest mula rito sa The Hague, Netherlands, mula rito sa International Criminal Court. Balik sa'yo, Menchu. Maraming salamat, Tristan Nodalo, nag-uulat mula The Hague, Netherlands.